Magandang araw mga ka-farmer, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon mga ka-farmer, gagawa tayo ng content kasi may may i-discuss tayo tungkol sa problema ng tanim, lalo na sa ganitong mga returning crop. Kumbaga, nagtatanim tayo ng talong noon, binalik natin talong pa rin. Ang masaklap pa nito kasi nag-ano tayo ng talong, tinaniman natin ang talong to, tapos nung binunot natin, tanim agad ng bago, hindi na nga to kinultivate At saka wala akong ginawa dito na mag-spray pa ng fungicide, basta diretso lang. Pero expected na natin to na dumating ang ganitong problema. Bawat tanim kasi pag ibabalik natin, may common yun sila na diseases. Gaya nitong mga nightshades or mga solanaceous na tanim, itong talong, gaya ng tubiko at iba pang mga kauri nila, may common yun sila na sakit, gaya nitong Phomopsis blight. Ang nangyari sa tanim natin ngayon is buti na lang na napansin ko agad itong ganyan mga ka-farmer. Tingnan niyo yung nadudunot yung puno, yung katawan niya. Gaya niyan, wala na yung dito rin, yun din Buti na lang na naagapan agad kasi aware tayo nito kumbaga madali lang naman to kasi makontrol, basta tama lang yung gagawin mo at saka yung proseso. Nag-spray tayo dito ng fungicide, tapos yung pag-spray dapat nasa tama din yung proseso ng pag-spray. Ang mga gagamitin nito gaya ng Mancozeb, Pyraclostrobin, kahit anong brand pa sa uri ng mga Pyraclostrobin, Azoxystrobin, kayo na bahala sa brand, basta yung mga uri na yun yung sinasabi ko mga active ingredients. Tapos Tribuconazole, Difenoconazole, Propiconazole, yung Carbendazim, ganon din. Ang gagawin nyo is pag mag-spray kayo mga ka-farmer, ang ginawa ko kasi dito ko idiniin yung pag-spray, so mababasa talaga yung katawan niya hanggang sa puno. Hindi ko na dinidrinsing kasi magastos na pag i-drinsing. Ang ginawa ko na lang, basta dito ko diniin yung yung pag-spray dito sa katawan, tapos dumadagay yung sa pababa. Basta tingnan mo lang na mababasa talaga yung puno hanggang diyan sa lupa, na umu-observe siya hanggang doon sa ugat. Di naman sobra, basta mabasa lang. Lalo na yung may pinaka infected talaga. Tapos pagkatapos noon, isprayhan mo na lahat, kasali na dito. Yung unahin mo na lang yung pinaka mo dito, na dito mo ididiin talaga, na para dumadagay na yung chemical pababa, para hindi ka madi-delay, para diretso yung pagsagawa mo. Din pagkatapos mo na yan lahat, ma-sprayhan na lahat, balik ka na naman para dito na naman sa top, isundot mo na naman pa ilalim yung pag-spray, para pati yung mga sanga sa ibabaw at sa dahon matamaan. Din yung lupa na rin, isprayhan yun na rin. Yung pag-spray mo pabalik, at saka yung una pa lang pag-spray mo, matatamaan na yung lupa, basta masali mo yung lupa. Kaya ang nangyari mga ka-farmer, unang spray pa lang na control na natin, tapos inulit ko. Tingnan mo nyo yung may mga tama na hindi natuloy, buhay pa rin yan, may tama na, pero naagapan, hindi siya natuloy. Ito yung pinaka unang parang lesson and learn na rin, basta kayo mag returning crop. At saka ang ginawa ko dito mga ka-farmer, higit sa almost 3 weeks to
Hindi muna ako nag-abono kasi pag pataba ng pataba, ang mangyayari dyan yung fungus, parang ano talaga, parang mag uursa yung ganon. Kaya buti na lang naagapan. Ang dami nito. Kung hindi ito na ano, hindi ito naagapan, parang ubos to lahat mga kaparmer. Walang matitira nito. Kaya bawi kahapon, nag-abono na ako ulit. Kasi kung hindi ko to tinigilan mag-abono, sobrang lago na nito yung mga sanga niya. Ano na to, marami na. Pero para siyang nagwa-Y pruning dahil nung hindi siya yung pag-umpisa niya magsanga sa ibaba, may damo. So hindi siya gaano nakapagsanga sa ibaba. So parang nagwa-Y pruning siya. Pero hindi tayo nag-Y pruning nito. Kaya yun lang mga kaparmer, tandaan nyo yung mga sinasabi ko na mga possible na gagamitin dito pag may problema sa ganyan, gano'n na sakit. Ano lang, carbendazim, tribuconazole, propiconazole, difenoconazole, azoxystrobin, pyraclostrobin, yung ano na rin, yung copper oxychloride at saka copper hydroxide, ano rin yun sila, maganda rin yun sa mga ganitong problema. At saka yung mancozeb, basic mancozeb talaga, contact talaga yung mancozeb. Tapos i-maintain nyo na rin yung pagpupungicide kahit wala kayong nakikita na ano, para na rin maproteksyonan na ano agad, kahit weekly okay na yan. Mancozeb contact na fungicide yan. Pwede rin nyo rin unahin yung mancozeb sa pag-a-apply, 2 beses. Pero pag once yung mancozeb sa ganito na infected na talaga, 3 days interval kayo. Tapos ano, pagka next niyan ano na, herbicide, herbicide, sorry, loading tayo, antok. Ano na yung systemic action na fungicide. Okay, yun lang muna mga kaparmer. Hanggang sa susunod, laging tatandaan, magsasakang may alam, maginhawang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat. Bye bye.